Minsan may mga time sa buhay natin, minamaliit natin yung Diyos natin. Bakit? May mga laban tayo na gusto nating atrasan. May duwag bang anak ang Diyos? Yes, mga duwag tayo bilang mga tao. Pero nung tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, dapat wala ng duwag na anak ang Diyos. Hindi daw galing sa Diyos ang kaduwagan. Ang espiritu ng kaduwagan, hindi galing yan sa Diyos. Dahil ang espiritu na binigay sa atin ng Diyos ay espiritu ng kapangyarihan, pagpipigil sa sarili. Meron tayong ganun. Pero Lord, matatapang pa mga anak ng Diyos, walang laban na hindi mo dapat atrasan. Dahil hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos mo. Huwag na huwag ninyong hayaan na pag umasenso kayo, pinagpala kayo, na-promote kayo, sinabi nyo sa sarili nyo, magaling ako. Huwag nyo hayaan nyo kasi babagsak ng Diyos sa mga ganong tao. Amen. Totoo po ba? The moment na na-promote ka, yes, sabi na lang natin dahil masipag ka, na-promote ka, hindi pa rin yun dahil sa kasipagan mo. Dahil pa rin yun sa favor ng Diyos. Amen. Dahil pa rin yun sa favor ng Diyos. Pastor, pinagpapala ng Diyos ang negosyo namin kasi madiskarte kami, kapatid. Dahil yan sa tulong ng Diyos. Huwag lagi natin iaalis ang Diyos sa picture. May mga tao mahirap eh. Umuswag ang buhay, lumago ang buhay. Dahil lumago, umuswag ang buhay, inalis ang Diyos sa picture. Hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Diyos, pero binigyan tayo ng Diyos ng biyaya. Ang tawag yan, favor. Ang katotohanan na ang biyaya ay isang kaloob na nangangahulugan na wala itong kapalit. Ang problema sa panahon natin ngayon, na maliho ng gamit ng grace. So, si Jesus, once and for all, ang pagkapako ni Jesus ay para sa past, present, and future na kasalanan. Kaya lang ang maliho sa pagkaunawa sa grace, aabusuhin ko ang grace kasi pinatawad na pala ako. Mali. Kung pinatawad ka na talaga ng Diyos at natanggap mo ang kapatawaran ng Panginoon, katulad ka dapat ni Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang babae patutot. Ito si Maria Magdalena. Alam niyo ho, nakatanggap sa Panginoon ng tunay na biyaya. At nung natanggap niya ang biyaya, hindi na siya nagkasala. Ang sabi ng Panginoon, pinatatawad kita and sin no more. Ang mga taong pinatawad na ng Diyos, hindi na dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Kahit pa, ang kasalanan na gagawin natin ay bayad na. Yun nung minsan na nami-misinterpret Pastor, bayad na palang kasalanan na gagawa pa rin ako. Hindi ho makatotohanan eh. Dahil ang totoo daw mga Kristiyanong tumanggap ng biyaya ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil bakit po? Grabe na ang biyayang natanggap natin sa Diyos. Si Maria Magdalena, may 7 demonyo sa katawan, tinanggal ng Diyos, pinalaya ng Diyos. Pagbalik niya sa Panginoon, ang ginawa ni Maria Magdalena na pinatawad ng Diyos, nakatanggap ng biyaya ng Diyos, naglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang huling hininga. Yun ho ang dapat na application. Okay? Sabi dito, ang katotohanan ng biyaya ay isang kaloob ay nangangahulugan na wala itong kapalit. Ang kaligtasan na meron ka at ako ay regalo yan ng Diyos at hindi natin pwedeng ipagmalaki. Una, sa harapan ng mga tao. Pangalawa, sa harapan ng Diyos dahil regalo lamang po yan. Amen. Anong ibig sabihin nun? Kung regalo yan ng Diyos, kailangan natin ito siyang ipagmalaki natin ng Diyos na nagbigay sa atin ng regalo at kailangan din natin itong ibahagi sa iba dahil libre ho ang kaligtasan. Good news, tama? Good news dahil ang kaligtasan walang bayad. Pero ang totoo, may nagbayad. Lagi ko sinasabi sa inyo, wala nang libre sa panahon na ito, kaya lang siya nagiging libre kasi may nagbayad. Kaya naging libre ang kaligtasan dahil binayaran na yan ni Jesus. Isipin niyo po bang dugo niya ang ibayad? Gaano kamahal ang dugo ni Jesus? Sobrang mahal. Dito sa Bagong Tipan, wala kang effort na ginawa, naniwala ka lang sa nag-effort para sa'yo. Amen. Yung ginawa ni Jesus, kailangan mong paniwalaan sa krus yun. Dahil pag hindi mo pinaniwalaan yung ginawa ni Jesus sa krus, at ikaw ang magliligtas sa sarili mo, useless ang lahat. Alam niyo, sa totoo lang, pag umaasa ka lagi sa negosyo mo, sa trabaho mo, at yun lang lagi inaasahan mo, inalis mo si Lord, tinabi mo, Lord, diyan ka na muna, kaya ko to. Magugulat ka, madidrain ka. Kasi yung trabaho, yung negosyo mo, minsan walang benta, minsan walang kita. Pero sa Diyos, kahit nagtatrabaho ka, may negosyo ka, sobra-sobrang blessing. Kasi bakit hindi mo inaalis yung source? Si Jesus ang source. Amen. Minsan kulang tayo, minsan nagkukulang tayo, nawawalan tayo ng lakas kasi nakakalimutan natin tumawag sa totoong tatay natin sa langit. Pastor, may tatay pa ako sa lupa, may ama pa ako sa lupa, kaya ka nangihina dahil doon ang source mo. Ang source dapat natin dapat lagpas sa sanlibutan ito. Dapat sa taas.
Amen o? Di siya kasi nauubusan. Hindi tayo karapat-dapat na tawagin ng Diyos na mga anak. Bakit po? Ang sabi kanina kung ang tawag sa atin, mga unworthy, mga undeserved. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ito sa pinakadulo, hindi lang tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos, tinawag pa tayo ng Diyos na mga anak niya. Hindi ba tayo natutuwa sa bagay na yan? Ang tawag sa iyo ng Diyos, anak niya. Amen. Amen. Hindi mo presidente dito ang pinag-uusapan natin, Diyos. At pagpasok mo someday, pagharap natin sa Panginoon someday, pagharap natin sa paanan ng ating tatay dahil kilala niya tayo, anak, pumasok ka sa kaharian na inihanda ko para sa iyo. Ang tawag sa iyo, anak. Na-appreciate niyo po ba yung word na anak? Tandaan, sabi dito, tayo'y mga taong hindi karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos sapagkat tayo'y mga makasalanan. Subalit tinanggap at tinawag tayo ng Diyos na kanyang mga anak dahil sa ating Panginoong Hesus na tinanggap natin sa ating buhay. Doble biyaya na natanggap natin dahil, saan? Dahil sa pagtanggap natin sa anak ng Diyos, sa Jesucristo. Okay, hamon. Patuloy tayong mamangha sa ating buhay na Diyos. Araw-araw sana tayong mamangha, mga kapatid. Patuloy nating pasalamatan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Huwag sana magbago mo yung salitang, Lord, salamat.